Nag-viral kamakailan ang larawan ng isang pet dog na inasikaso sa diaper changing station na para sa mga sanggol. Pananaw rito ng isang animal welfare advocate, dapat may malino na boundary pagdating sa mga fur baby. Yan ang tinutukan ni Nico Wahe. Magdadalawang taon ng kasal sina Dane at Richelle. Lagi silang tinatanong kung kailan daw ba sila magkaka-baby. Pero for now, happy raw sila sa kanilang fur babies na sina Almond, Mallows, and Coffee. Kami napag-usapan naman na namin na unahin muna yung stability namin bilang mag-asawa. Siyempre, pag nagka-baby ka pa, diapers, milk, siyempre, yung vaccinations pa nila and everything. It's not yet now. It's not yet time. Hindi pa lang ngayon. Pero hopefully, in the future, we might not know din naman when. But Darating tayo dyan. yeah, it's in the pipeline. Tingin kasi nila, mas maliit daw ang gastos kumpara kung magkaka-baby sa ngayon. Di ba yung sa dogs, yearly lang naman yung mga vaccines nila. Tapos sa babies kasi parang mas marami, parang monthly. Ayon sa Commission on Population and Development, economic reasons ang madalas dahilan ngayon ng mga mag-asawa. Kaya hindi muna nag-aanak at mga pet muna ang inaalagaan. Bagamat welcome ang mga fur baby sa public spaces, dapat ay may boundaries pa rin daw. Kamakailan, nag-viral ang mga litratong ito ng asong ipinatong sa baby diaper changing table sa loob ng female restroom ng isang mall. Naroon din sa loob ang fur dad. Ayon sa nag-post ng mga litrato, 2021 pa ito nakunan. Pero kamakailan lang ito ipinost dahil napapag-usapan ng irresponsible pet owners. Maraming netizens ang nabahala at nagsabing unhygienic ang ginawa ng mga nasa litrato. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, dapat tandaan na kahit tinatrato silang baby, hindi pa rin natin sigurado ang ugali ng mga fur baby. We respect all pet owners and how much they love their pets. But there's always what we call as boundaries. Ibang usapan din daw ang mga sakit na pwedeng makuha ng mga baby na ihihiga sa diaper changing station kung ginamit din ito ng mga alagang hayop. Like for example, baka may tick and flea yung aso, may mga skin disease yan, and then the next baby na ilalagay doon na naging na allergy or na nakagat nung tick or nung flea na yan ay magkaroon ng sakit yung tao, no? That facilities for a baby, a human baby. Sa huli, respeto sa isa't isa naman daw palagi ang dapat mangibabaw. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Oras.